Magandang umaga mga kamisyon. Magandang araw sa inyo. Ayan na kuya, meron na naman tayong devotion ngayong araw, no? Oh, Karodni. At saka hindi lang yon, naingay na naman yung anak natin na kapitbahay. Kada devotional natin, yun, kagad na napapansin nyo ni Tantan eh. Kasi ang ingay talaga kuya eh. Eh, siyempre kada umaga naman talaga. Diba? Wala namang lugar na hindi tumitilaok eh. And, yung mga manok, diba? Oo, nagets ko naman yun kuya. Pero alam nyo po, mga kamisyon, ano, gusto namin magpasalamat sa mga nakinig, no? Doon sa mga nag-enjoy, doon sa mga music na nilabas namin kamakailan lang, no? At yun nga, doon sa may mga katanungan kung paano nga ba ano nga ba talaga yung salitang born again, doon pinaliwanag namin. Sana nag-enjoy po kayo doon sa pakikinig ng mga musika na aming ginagawa dito po sa Misyonerong Puppet. Sabi ko nga, iba-iba ang paraan ng pagtuturo, gaya ng ginagawa namin ni Karodni. At meron din naman yung minsan ako lang mag-isa, pero minsan naman sa pamamagitan ng musika. At naniniwala kami mga kamisyon na isa sa mga effective na pagtuturo o effective na paraan ng pagtuturo ay kapag nilagay natin yung lesson sa isang music. Kasi usually, pag music talagang feel nating pakinggan yan, no? So, salamat sa Lord sa skill and talent na binibigay niya sa atin. Oo, hindi lang yan, ano? Siyempre kung music lover ka, at saka maganda yung beat natin, rap music yan eh. Oo, at saka yun nga, kung marami nagtatanong din sa amin kung yun talaga yung boses ko, ako lang po yung gumawa ng lyrics at saka yung tempo at the same time yung areglo ng kanta. Pero pagdating po ng sa boses, no, wala po tayong golden voice. Oo, wala tayong golden, ikaw eh. Yung pang CR lang yung kanta mo eh. CR talaga. Oo, ganun nga. Pero yun nga, syempre, kagaya ng sinasabi natin, gamitin natin yung technology para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At ngayon, usong-uso yung mga tinatawag na AI, no? So, sila yung mga pinapakanta natin para i-deliver ng maayos yung ating music, ano? At sana nga, yun ang prayer namin na na-bless kayo, nag-enjoy kayo dun sa mga pinag-usapan namin, dun sa mga lesson na diniscuss natin. Actually, marami pa yan kasi ginagawa namin yung Misyonerong Puppet Music Album. Wow! Astig yun! Music album na talaga, kuya! Ay, tilo ko talaga! Taglaki ko, gagayahin kita eh! Karon hindi na tayo lalaki. 40 na tayo. Ay, ganun ka! Ay, sorry! Ang bira. Pero ngayon, meron tayong pag-uusapan na napakagandang istorya, no? At ito yung patuloy nating binabasa ngayon sa Book of Chronica. Sa English ay Chronicles. Ikalawang Kronika, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 18 o 18. Yan. Ulitin ko na lang. Oo, kuya, naguluhan ako sa'yo eh. Ngayon ibabasahin natin ang isang napakagandang istorya mula sa 2 Chronicles o sa Tagalog ay Ikalawang Kronika, chapter 10, verse 1 to 19. Yan. Kaya kung ikaw ngayon ay papunta ng opisina or nakatayo ka ngayon sa MRT or sa bus o kung saan pa man, yan, hayaan mo na basahin namin sa iyo yung Word of God at pag-usapan din natin. Oo, malaking bagay ka talaga na sa araw-araw nakakapakinig tayo o nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Oo, yan. Sige, babasahin ko po sa Tagalog, mga kamisyon, pakinggan niyo po ito. Pumunta sa Shechem si Rehoboam sapagkat nagtipon-tipon doon ang buong Israel upang gawin siyang hari. Si Rehoboam, by the way, no, para sa kaalaman ng lahat, kung hindi kayo nagbabasa ng Bible, si Rehoboam ay anak ni Haring Solomon. Sino si Haring Solomon? Si Haring Solomon ang anak naman ni Haring David. Ngayon naman, namatay na si Solomon dito, si Haring Solomon. Sumunod naman sa kanya ay si Haring Rehoboam. Yan. So, tandaan natin kasi magkakapangalan sila dito. Oo nga, nakakalito yung pangalan nila eh. Wala pa silang apelido. Kaya talagang ang hirap niyan. Pero yun na, huwag tayo magkakamali kasi ang pangalan nila ay King Rehoboam. Pumunta sa Shechem si Rehoboam sapagkat nagtipon-tipon doon ang buong Israel upang gawin siyang hari. Ayan, naging hari na nga siya. Nang mabalitaan iyon ni Jeroboam, tandaan natin Jeroboam, yan. Si Jeroboam ay siya naman yung alipin or servant ni Haring Solomon. Maganda yung kwento natin, okay?
Nang mabalitaan iyon ni Jeroboam, anak ni Nebat, na pumunta sa Ehipto upang tumakas kay Haring Solomon, ay umuwi na ito. Ipinasundo siya ng mga lipi sa hilaga at sama-sama silang pumunta kay Haring Rehoboam. Sinabi nila, "Binigyan po kami ng mabigat na pasanin ng inyong ama. Kung pagagaanin po nyo ang pasanin ng aming dinadala, lilingkuran namin kayo." Sinagot sila ni Rehoboam, yan, si Haring Rehoboam, ito yung anak ni Haring Solomon. "Bigyan nyo ako ng 3 araw upang pag-isipan ang inyong kahilingan. Saka kayo bumalik." At umalis nga ang mga tao. Sumangguni si Rehoboam, si Haring Rehoboam, sa matatandang tagapayo na naglingkod sa kanyang ama nang ito'y nabubuhay pa. So ito yung mga advisor ni Haring Solomon, yung tatay niya. Itinanong niya kung ano ang dapat niyang sabihin sa mga tao. Ganito ang sabi ng matatanda, "Kapag magiging mabait kayo sa mga taong ito at pagbibigyan niyo sila sa kanilang kahilingan, paglilingkuran nila kayo ng tapat habang panahon." Ngunit binaliwala yon ni Haring Rehoboam, ang payo ng matatanda. Sa halip, sumangguni siya sa kanyang mga kababata na ngayon ay mga tagapayo niya. So meron din siyang advisor, si Haring Rehoboam. Tinanong niya ang mga ito kung ano ang dapat niyang isagot sa mga taong humihiling na pag-aani ng pasaning ipinataw sa kanila ng kanyang ama. Ito naman ang sagot ng mga kabataan. "Sabihin mo sa kanila na ang iyong ama ay naging mahina. Dagdagan mo pa ang pahirap sa kanila. Kung latigo ang panghampas sa kanila noon ng iyong ama, ngayon ay gawin mong tinik na bakal." Ay grabe, malupit pala yung mga advisor na yun ni Rehoboam, Akalain mo tinik na ba ako lang gustong ipamalo Grabe, no? Ang may aalamin natin, ano yung istorya behind dun sa sino tong mga taong to na lumapit kay Haring Rehoboam na pinamumunuan ni Jeroboam. Sino to? Sino tong mga taong ito? Okay? Nang ikatlong araw, bumalik nga si Jeroboam at ang mga taong bayan ayon sa sinabi sa kanila ni Haring Rehoboam. Yan. Taliwas sa payo ng matatanda, mabagsik ang sagot niya sa mga tao. Yan. Yung mga taong ito yung mga kasamahan ni Jeroboam. Ang sinunod niya ay ang payo ng mga kabataan. Sinabi niya, "Kung mabigat ang ipinapasan sa inyo ng aking ama, daragdagan ko pa yan. Kung hinagupit niya kayo ng latigo, may tinik na bakal naman ang ihahagupit ko sa inyo." Hindi nga dininig ng hari ang karaingan ng bayan. Pinahintulutan niyo ng Diyos na si Yahweh upang matupad ang kanyang sinabi sa pamamagitan ni Ahias na taga Shilo tungkol kay Jeroboam na anak ni Nebat. Mamaya pag-usapan natin yan. Nang hindi sila pakinggan ng hari, sinabi nila, "Umuwi na tayo, o Israel. Ano bang mapapala natin kay David? Ano bang nagawa para sa atin ng anak ni Jesse? Bahala ka na sa buhay mo, Rehoboam." At umuwi na ang mga mamamayan ng bayang Israel. Ngunit naghari si Rehoboam sa mga Israelitang naninirahan sa mga bayan ng Juda. Sinugo ni Haring Rehoboam si Adoram, ang tagapangasiwa ng sapilitang paggawa sa 10 lipi ng Israel. Ngunit binato siya ng mga ito hanggang mamatay. Kaya't nagmamadaling sumakay sa karwahe si Rehoboam upang tumakas patungong Jerusalem. Magmula noon, patuloy na naghimagsik sa paghahari ng angkan ni David ang 10 lipi ng Israel na nasa hilaga. Okay mga kamisyon, pag-usapan natin yung mga talatang binasa natin kanina dito sa 2 Chronicles chapter 10 verse 1 to 19. Ayan. Ulitin ko lang uli, no? Si Rehoboam, siya ay yung anak ni King Solomon. At may binabanggit doon na si Jeroboam, no? Ang katunog ang pangalan nila kuya kaya nakakalito Oo nga, pero ipapaliwanag natin yan. Okay. Balikan natin sa panahon ni King Solomon. Actually, makikita mo itong storya na ito sa 1 King chapter 11 verse 26 to 40. Meron nangyari doon, no? Ito yung panahon na kung maalala naman natin, alam naman natin si King Solomon, siya yung pinakamatalinong hari na nabuhay sa bansang Israel, ano? At dahil doon, nagkaroon siya ng maraming allies. Ibig sabihin, kakampi. Oo, ganoon. Nakipagkaibigan sa kanila. Oo, yun, nakipagkaibigan sa kanila. At dahil doon, syempre, para magkaroon sila ng maayos na
ugnayan between dun sa mga kaharian, ang ginawa ng mga hari nung panahon na yon, ibinigay nila yung kanilang mga anak na prinsesa kay King Solomon para maging kabiyak o para maging asawa. So yun na nga, no? Hindi ko na isa-isahin, sa-summarize ko na lang, no? Nagkaroon ng asawa at saka concubines, no? Kabit si King Solomon na umabot ng 1,000. Ha? Ganong karami yun? Oo, oo, tama ka doon, Ka-Rodney, ganun karami. Ganong karami? Eh naku, yari siya sa Mother's Day. Yari siya doon. Imagine mo, every Mother's Day, no? Paano kaya ginagawa ni King Solomon? Pero kidding aside, mga ka-mission, gusto namin malaman na kalaunan, ito yung naging dahilan kung bakit bumagsak ang kaharian ni King Solomon. Yung mga naging asawa ni Haring Solomon at mga naging concubines niya, lahat yun may mga kanikanyang mga gods. At sabi doon sa First King, no, tinayuan niya ng mga templo. Ibig sabihin, siya mismo bilang hari na dapat ay sumasamba lamang kay Yahweh, sinamba na rin niya yung mga Diyos na yon. Si Yahweh ay talaga namang nagalit siya kay King Solomon. Oo nga. So, siya na rin, nadala na rin siya ng kanyang mga asawa, no? Sumamba na rin siya sa mga Diyos-Diyosan. Alam mo, nakakalungkot kasi siya yung pinakamatalinong hari, pero at the end, hindi naging maganda yung kanyang katapusan sa paghahari niya sa bansang Israel. At dahil doon, ang naging kaparusahan naman sa kanya, yung 12 tribe, alam naman natin yung 12 tribes ng Israel, no? Hinati yun ng Panginoon. At sabi sa kanya bilang parusa kay Haring Solomon, tatanggalin niya yung kaharian sa kanyang anak. Ayan. At ibibigay niya sa kanyang alipin. At dun sa 1 King chapter 11, makikita niyo dun na yun yung katuparan sa pamamagitan ng kanyang alipin na si Jeroboam. Ha? Ang ganon. So, kaya pala yung naging alipin na iyon, pinarusahan siya ni Solomon. Oo. Alam niyo ba, mga kamisyon, na itong 10 tribes under kay Jeroboam, no, 12 yan eh. No, yung 10 tribes, ibinigay siya kay Jeroboam, which is siya yung slave ni King Solomon. At ang ginawa ni King Solomon noong time na yon, pinarusahan niya itong mga to sa pamamagitan ng forced labor. Ayan, so talagang pinahirapan nila yan. So, ngayon, ang natira na lang na kaharian sa under ng kay King David at kay King Solomon, dalawa na lang, yung tribe of Judah at saka tribe of Benjamin. Yung the rest, yung 10, nilagay dun sa kanyang slave na si Jeroboam. Ayun pala ang storya noon. At nung namatay na, kasi ang nangyari noon dahil hinanting sila, tumakas to sila Jeroboam. Nagtago sila sa bansang Ehipto. At nung yun nga, dito sa 2 Chronicles, dito namatay na si King Solomon at bumalik na itong si Jeroboam at saka yung kanyang mga lahi, yung 10 tribe sa Israel para kausapin yung anak niya si Rehoboam. So sabi ni Jeroboam kay Haring Rehoboam, sabi niya, Haring Rehoboam, sabi niya, tanggalin mo na yung parusa sa amin ng tatay mo. Kasi binigyan niya kami ng forced labor, masyado niya kaming pinahirapan. Kung tatanggalin mo yun, maglilingkod kami sa iyo. Ayan. At sabi naman ni King Rehoboam, na anak ni Solomon, sabi niya, sige, pag-isipan ko, bigyan mo akong 3 araw. Ayan. So, ito naman ginawa ni King Rehoboam. Isinangguni niya sa kanyang mga advisor. Nung panahon na yan, dito, sabi diyan, meron siyang advisor na mga matatanda. Ito yung naging advisor din ng tatay niya, si King Solomon. At meron siya mga advisor na mga kabataan lang, parang siguro mga sing-edad niya, pero naging advisor niya. Grabe rin pala, may politika rin pala ng panahon na yan, ano? Oo, meron din, Ka-Rodney. Sa halip na pakinggan ni King Rehoboam, yung mga naging advisor ng tatay niya, kasi yung mga advisor ng tatay niya, mga matatanda na yun, kumbaga, biyasa na, marami ng karanasan. Ang pinakinggan niya, ito mga bagong advisor niya. Hindi natin sinasabi na against tayo sa mga kabataan, no? May sariling talino naman yan. Pero pagdating kasi sa pamumuno, syempre, obviously, mas maraming karanasan yung mga matatandang advisor niya na naging advisor din ng kanyang ama na si Solomon. So, sa halip na yun ang pinakinggan niya yung mga nasa tamang edad din niya. Sa tingin ko, ang dahilan niya doon is, yun yung kanyang gusto din. So, naghanap lang siya ng kakampi, parang ganon. Gusto rin talaga niyang
parusahan itong 10 tribes na to under kay Jeroboam. Ayan. So anong nangyari? Sa halip na ma-unite, kasi nahati yan sa panahon ni Solomon dahil nga sa naging kasalanan ni Solomon na sumamba siya sa mga Diyos-Diyosan, sa ibang mga Diyos, nahati yung tribe, no? So yun yung nakakalungkot na istorya dyan dahil sa halip na si Haring Rehoboam ang maging dahilan para mabuo yung bansa na nahati sa kasalanan ng kanyang ama, lalo niyang pinaghati ito. At dahil doon, hindi na siya sinunod ng kanyang mga tauhan. At yun yung naging sumunod na mga pangyayari. Ano mga papakinggan natin dito? Una sa lahat, yung kasalanan, nakikita natin dito yung kasalanan ng mga lolo natin talagang nangyayari, nagsasuffer yung mga susunod na generation. Oo, ang sabi nga ni Lord tarurusahan niya hanggang sa ika-4 na saling lahi. Oo, sa 4 na generation, yun ang sabi niya. So papansin natin, yung kapag hindi tayo naging mabuti sa ngayon, dadanasin din yan, uulitin din yan ng ating mga anak. Ito yung hamon namin sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga leader na nakikinig ngayon, ng ating devotion na Ang ingay ng washing niya, kuya. tuloy na natin kasi kailangan natin maipaliwanag ito, na dapat maging magandang halimbawa tayo para tutularan tayo ng mga susunod na henerasyon. Oo. Pangalawa, nakita natin dito na yung mahirap humingi ng payo sa mga taong kulang sa kakayanan. Oo, kaya importante na meron tayong tamang mentor. Oo, kasi yung tamang mentor, Rodney, sa totoo lang, sila yung mag-guide sa atin kung paano tayo magdidesisyon sa mga bagay sa buhay natin. Pinipili natin yan. Sometimes, sa halip na maghanap tayo ng tamang mentor, ang hinahanap natin kung sino yung sisimpatya sa gusto natin. Actually, kaya ka nga humingi ng mentor para malaman mo ano yung tamang desisyon. Kasi kung magbabase ka lang palagi sa sarili mo, sa kaalaman mo, limitado yung kaalaman natin, mga kamisyon. Napakahirap nun. Kaya importante yun, mga kamisyon, na dapat tama yung mga hinihingan natin ng payo. At syempre, ito na nga, history nga, sabi ko nga yung Bible, history yan. So, yan yung dahilan. Kaya kahit ngayon, sa mga panahon natin ngayon, hati ang bansang Israel. Meron siyang 2 kingdom sa southern and northern. Parang Korea, kuya, may north and south. Oo, parang ganun So, yung 10 tribes, yun yung naging under kay Jeroboam, na kung saan siya yung servant ni Solomon, at ito namang Judah, na kung saan Judah and Benjamin, ito yung naging under kay King Rehoboam. Nakakalungkot na pangyayari na nangyari sa Israel, pero sana may matutunan kayo sa aming mga binahagi ngayong umaga, at sana tandaan natin yung mga lesson ng Bible dahil sa totoo lang, ito ay hindi katang-isip lamang, ito ay nangyari. World history, itong mga pinag-uusapan natin dito. At yun lamang ang aming paalala galing kay Kuya Bert. At syempre sa akin, si Rodney. Tukulain tayo ng Panginoon. God bless. God bless everyone.